Balitang pambansa, na ideklara nga ang state of calamity sa buong National Capital Region o NCR. Kasunod pa rin yan ang matinding baha na pinsala sa buhay at ari-arian ng dulot. Idinedeklara ang state of calamity tuwing mayroong mapaminsalang sakuna. Dahil po dyan, pwedeng maglabas sa mga lokal na pamahalaan ng Calamity Fund na po pwedeng magamit sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Pwede ring kontrolin ng gobyerno ang presyohan ng mga basic commodity katulad na lamang ng bigas. Kasunod nga ng deklarasyon ng State of Calamity, nagpatupad na ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga pangunahing bilihin. Kabilang sa mga saklaw nito ang essential goods katulad ng bigas, mais, tinapay, gulay, karne, itlog, kape at gatas. Layo ng price freeze na maproteksyonan ng mga kapatid natin lalo na mga nasalanta mula sa mga mapangsamantalang negosyante. Ang babala ng DTI, pananagutin ang mga negosyanteng magtataas ng presyo sa gitna ng price freeze. Mahigit 800,000 Pilipino naman ang apektado ng pananalasa ng Super Typhoon Karina ayon po yan sa Office of Civil Defense. Katumbas yan ng mahigit 180,000 na mga pamilya. Sa mga ito, 8,000 na pamilya ang nasa evacuation centers. Maraming iba ang lumikas pero piniling makitira na lamang sa kanilang mga kaanak. Siyamang napaulat na nasawi sa gitna ng pananalasa ng Karina, Butchoy at ng Habagat. 4 sa mga nasawi ang mula sa Zamboanga Peninsula, habang tig-isa sa Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Region. 2 naman ang napaulat na nasugatan habang 1 ang nawawala. Pinakaapektadong Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ngayong araw inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Karina pero posibleng maranasan ang mga pag-ulan hanggang bukas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.